Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2621 hanggang Kabanata 2630. Kabanata 2621. Ito ay Tribulation ng Hari ng Diyos. Maaari bang may isang taong gustong tumawid papunta sa antas ng Hari ng Diyos? Sa ngayon, kung may sinasabi man sa seminaryo na may pinakamalaking pag-asang makatawid sa antas ng Hari ng Diyos, siya ay walang iba kundi ang unang emperador. Totoo bang ang unang emperador? Sa isang iglap, kumalat ang mga nakagugulat na tinig sa buong seminaryo, at lahat ay napatingin sa paparating na Jaeyon na may pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Mukhang ang batang iyon mula sa unang emperador ay malapit ng tumawid sa tribulation ng Hari ng Diyos, at talaga namang hindi niya binaygo ang lahi ng Diyos. Lumitaw ang dekano ng Akademya ng mga Diyos at Demonyo kasama ang maraming malalakas na nilalang, at ang kanilang mga mata ay kumikislap habang nakatitig. Ang antas ng Hari ng Diyos ay katumbas ng antas ng banal na hari ng lahi ng tao, ng langit na demonyo ng lahi ng mga demonyo, at ng hari ng demonyo ng lahi ng mga halimaw. Sa panahong ito, sa abot ng nalalaman, wala pang sino man sa mga henyo ng mga Diyos at demonyo sa lupain ng mga Diyos at demonyo ang nakaaabot sa ganoong taas. Kung magtagumpay ang unang emperador sa pagtawid sa tribulation, malamang siya na ang magiging pinakamakapangyarihang pinuno ng kabataang henerasyon sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, at walang sino mang makapapantay sa kanya sa alinmang aspeto. Sa rehiyon ng Tianshu, mabilis na lumipas ang isang araw, at ang 600,000 hukbo ng lahi ng tao ay handa na para sa malaking labanan. Ganoon din ang 3 pamilyang Maharlika sa dominyo ng Chanji, at natanggap din ng 3 pamilyang ito ang utos mula sa prinsipe na si Habo, at ang mga puwersa ng lahi ng halimaw mula sa 2 pangunahing dominyo ng langit ay sabay na umatake sa rehiyon ng Tianshu. Ngunit ang plano ni Prinsipe Habo ay nakatakda ng mabaygo dahil ang 3 pamilyang Maharlika ay tumalikod na, at inilagay nito ang lahi ng mga halimaw sa bingit ng kamatayan laban sa mga tao. Habi, sa pagkakataong ito, tiyak kang muling magkakaroon ng malaking pagkatalo. Ang pamumuno mo sa lahi ng halimaw upang sakupin ang mga tao ay magiging pinakamalaking kabiguan sa buong kasaysayan ng iyong buhay. Sa kalangitan, malamig na nakatitig si Yehan sa hangkag na espasyo sa harapan. Sa sandaling ito, sa hangganan ng rehiyon ng Tianshu at rehiyon ng Tianquan, handa na ang 600,000 hukbo ng lahi ng tao para sa labanan, naghihintay sa hukbo ng mga halimaw mula sa rehiyon ng Tianquan na umatake. Ipinabatid ni Prinsipe Habo ang kanyang plano sa Chanji. Ang 3 pangunahing pamilyang Maharlika sa rehiyon ng Tianquan ay hindi ito mate-atago kay Yehan, ngunit ito mismo ang gusto ni Yehan, dahil sa kanyang orihinal na plano, ngayong araw din sisimulan ang malawakang digmaan laban sa lahi ng demonyo sa rehiyon ng Tianquan, at lipulin sila sa isang iglap. Sa likuran ni Yehan, ang 600,000 hukbo ng tao ay siksik na pumuno sa espasyong iyon, may matinding tapang at diwa ng pakikidigma na umabot sa kalangitan, at ang nakapangangilabot na aura ay nagsanib sa espasyo, ginawang parang impyerno ang lugar na iyon. Hindi nagtagal, habang naghihintay ang hukbo ng tao, ang 300,000 hukbo ng lahi ng halimaw ay dumating na parang isang dambuhalang kawan ng mga hayop, dala ang nakagugulat na puot at galit. Yehan! Biglang narinig ang isang tinig na punong-puno ng nakamamanghang pagnanais pumatay mula sa nakapaligid na demonyong aura sa langit. Nakita si Prinsipe Habo na galit, at ang kanyang puot ay tila nais lipulin ang lahat ng tao sa kanyang paningin. Prinsipe Habo, ang matagumpay na prinsipe at ang taunang duwag, ang pananakop mo sa lahi ng tao ay ang pinakamasamang desisyong ginawa ng lahi ng halimaw. Nakalaan kang pagbayaran ito, ngayon ang araw ng iyong pagkapuksa. Mabagsik ang mukha ni Yehan. Pagkatapos niyang magsalita, sumigaw ng sabay ang 600,000 sundalo sa kanyang likuran. Digmaan. Ang umuugong na sigaw ay kumalat sa buong mundo, tulad ng malakas na hangin, at ang mga mukha ng bawat isa sa hukbo ng tao ay napuno ng puot at galit na nakamamatay. Hindi pa tiyak kung sino ang mananaig. Ang pagkawala ng aking lahi ng halimaw ay babawiin sa dugo ng 600,000 hukbo ng tao ngayon. Talaga ba?
Ang malamig na tugon ni Yehan habang nakatingin sa mabangis na si Prinsipe Habo, Prinsipe Habo, ang pag-atake ng iyong 600,000 hukbo ng mga halimaw sa rehiyon ng Tianshu ay tila magandang ideya, ngunit sayang dahil ang ideyang iyon ay tiyak na hindi magtatagumpay, at ang kapangyarihan sa dominyo ng Chanji ay magpapahirap sa iyong makapasok sa rehiyon ng Tianshu. Sa narinig na iyon, nanigas ang mga kilay ni Prinsipe Habo sa galit, ngunit sa sumunod na sandali, sumalakay na ang 600,000 hukbo ng tao laban sa 300,000 hukbo ng mga halimaw. Patayin sila! Kasabay ng utos ng mga pinuno at henyo tulad ni Yehan, umalangaw-ngaw ang tunog sa buong hangganan, at ang napakaraming pigire, parang mga balang sa langit, ay sabay-sabay na umatake na may wasak na puwersa. Nang makita ni Prinsipe Habo ang nakapangangilabot na eksenang papalapit sa kanyang 300,000 hukbo, wala na siyang oras para mag-isip, kailangan niyang lumaban. Ang 300,000 laban sa 600,000 ay isang hindi patas na laban. Kahit na ang mga pinakamalalakas sa hukbo ng halimaw ay may bentahe, hindi pa rin nila kayang punan ang ganoong kalaking agwat. Sa isang iglap, ang halos mapanirang lakas ay tuluyang bumalot sa buong larangan ng digmaan, kumalat sa malawak na espasyo. Ang pinagsamang hukbo ng tao at halimaw ay lumampas na sa 900,000. Ang ganitong kabangisan ng pag-atake ay parang malakas na ulan, siksik, walang tigil, at parehong ang langit at lupa ay dumanas ng matinding pagkawasak. Siyempre, sa pagsisimula ng malupit na labang ito, ang amoy ng dugo ay kumalat sa buong himpapawid. Sa sandaling nagsalpukan ng dalawang hukbo, may mga mandirigmang agad na nalagutan ng buhay. Dahil sa lubos na kalamangan ng mga tao, bawat alon ng kanilang pag-atake ay nagpapasabog ng mga katawan ng hukbo ng mga halimaw na nagiging ulap ng dugo. Ang mga malulupit na eksena ay nagaganap sa lahat ng dako. Bukod pa rito, ang sitwasyong ito ay halos naging isang panig lamang. Kung magpapatuloy ito, tiyak na malilipol ang 300,000 hukbo ng Yaozu rito. Ano ang nangyayari? Journovels.com. Maaaring tumagal ng ilang oras ang pag-activate ng iyong membership dahil ito ay ginagawa ng mano-mano. Kabanata 2622. Sa sandaling ito, mas lalo pang nabaliw ang mga mata ni Prinsipe Hiboki. Nasaan na ang 3 pamilyang Maharlika sa Chanji Domain? Bakit hindi pa sila nagpapakita? Alam ni Prinsipe Hiboki na kung wala ang kapangyarihan ng 3 pamilyang Maharlika sa rehiyon ng Chanji, ang 300,000 hukbo sa paligid niya ay hindi kailanman makakayanan ang 600,000 hukbo ng lahi ng tao, lalo na ang sirain ito. Sa 300,000 sundalo lamang sa paligid ni Prinsipe Habo, maging ang kanyang pagtakas mula sa larangan ng labanan ay isang malaking problema. Ngunit bakit nga ba hindi pa rin nagpapakita ang mga puwersa ng 3 pamilyang Maharlika sa Chanji Domain? Ano ang nangyayari na walang nakaalam? Sa ngayon, hindi pa rin ito alam ni Prinsipe Hiboki, maliban na lamang kung makaliligtas siya hanggang sa katapusan ng digmaan upang matuklasan ang katotohanan na ang 3 pamilyang Maharlika ay lumipat na sa panig ng lahi ng tao. Sa isang iglap nang makita niyang pinapatay ng isang panig lamang ang hukbo ng mga halimaw, namutla ang mukha ni Prinsipe Habom. Kahit ano pa ang nangyari sa 3 pamilyang Maharlika sa Chanji Domain, ang tiyak kay Prinsipe Habom ay hindi na sila lilito sa kasalukuyang labanan. At dahil hindi nalilito ang kapangyarihan ng 3 pamilyang Maharlika, malinaw na ang kapalaran ni Prinsipe Habo at ng kanyang hukbo ay patungo sa kamatayan. Yehan, ano ang ginawa mo? Ang nakabubulat na sigaw ay umalangaw-ngaw na parang alon na malakas na bumangga sa bangin. Sa sandaling ito, unang beses na naramdaman ni Prinsipe Hiboki ang tunay na takot at kawalan ng magagawa. Sa gitna ng labanan, si Yehan ay tila isang walang kapantay na Diyos ng digmaan. Sa tulong ni Yeching at iba pa, maraming mga emperador ng demonyo ang napatay sa kanilang mga kamay, maging ang ilan sa antas ng langit na demonyo. Prinsipe Habo, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Talo na ang iyong lahi ng mga halimaw sa labang ito. Malamig ang mukha ni Yehan habang patuloy niyang pinapatay ang mga pinunong halimaw. Hindi dahil ayaw niyang tapusin si Habo, kundi dahil pinoprotektahan ito ng mga makapangyarihang Diyos-demonyo. Hindi ganoon kadali ang patayin si Habo, maliban na lamang kung mamatay sa labanan ang mga Diyos-demonyong nagbabantay sa kanya. Lintik, umatras. Galit na galit si Prinsipe Habom, halos mabaliw sa tindi ng galit, ngunit sa harap ng isang panig na pagpatay ng lahi ng tao, alam din niya na tanging pag-atres na lamang ang magagawa ng lahi ng halimaw. Kung magpapatuloy sila, tiyak na malilipol sila ng hukbo ng tao. Ngunit ang hukbo ng tao ay 600,000, at mula pa sa simula ng digmaan, napaligiran na nila ang hukbo ng mga halimaw upang hindi makawala.
Kaya't kahit nais umatras ng lahi ng halimaw, napakahirap nitong gawin. Ang maharlikang pamilya ng peacock, ang mga susuko ay hindi papatayin, ngunit ang iba ay walang awa kung lilipulin. Para kina Owachang, Aozeshuan, at sa maharlikang pamilya ng peacock, hindi kayang pumatay ni Yehan. Ngunit para sa iba pang mga halimaw, wala siyang kahit katiting na awa. Ang mga ito, kung pababayaan, ay magiging panganib balang araw. Sa sandaling ito, kung titingnan mula sa langit, makikita sa gitna ng larangan ng digmaan ang hukbo ng mga halimaw na desperadong sumusugod palabas ng pagkubkob ng hukbo ng tao. Ngunit kahit para silang rumaragas ang ilog ng halimaw, napakahirap nilang makawala. Bawat segundo, maraming mga mandirigmang halimaw ang namamatay sa labanan. Ang digmaang ito ay kasing bagsik ng mga nauna. Ang tagumpay ay binabayaran ng dugo at buhay. Sa ngayon, pansamantalang nalutas ang krisis ng lahi ng tao. Kailangan kong aminin, ang mga kabataang ito sa ating lahi ng tao ay kahanga-hanga. Pilit nilang binago ang daloy ng labanan sa pagkawasak ng lahi. Ang lahi ng mga halimaw ay sumalakay na may milyon-milyong hukbo, ngunit tila kalahati sa kanila ay ililibing sa lupaing ito ng mga tao. Sa sandaling ito, sa tuktok ng langit malapit sa labanan sa hangganan ng Tianshu at Tianquan Domain, dalawang figure ang tahimik na nakamasid mula sa mga ulap. Sila ay walang iba kundi sina Emperador Huang Tian at Emperador Kang Tian. Sa katunayan, matapos ang ilang labanan, lihim na nilang binabantayan ang lahat. Bagaman hindi sila maaaring makialam, sa mga kritikal na sandali ay handa silang sirain ang mga patakaran upang iligtas ang mga dapat iligtas. Sabi ni Emperador Kang Tian, talagang kahanga-hanga. Ang batang si Yehan ay may kakaibang enerhiya na hindi kayang basahin. Hindi ko alam kung paano niya napaniwala ang tatlong pamilyang maharlika na lumipat ng panig. Kung hindi niya naihanda ang lihim na iyon, siguradong magwawakas sa parehas na pagkatalo ang dalawang panig. Sa ngayon, hawak ng lahi ng tao ang kalamangan, at malaking bahagi niyon ay dahil sa kanya. Bukod pa roon, ang batang iyon ay tila isang misteryo. Kahit ako ay nakakaramdam na may belo sa kanyang katawan na kailangang tanggalin. Emperador Kang Tian, may nais kang ipahiwatig, malamig na tugon ni Emperador Huang Tian habang nakatingin sa kanya. Hindi ka ba nagtaka kung paano nakakayanan ng batang iyon ang maglinang ng maraming kapangyarihan? Tanong ni Emperador Kang Tian. Kalma ang kanyang tinig, ngunit malinaw na hindi pa niya nalalaman ang tunay na lihim ni Yehan. Taglay ni Yehan ang pambihirang pisiking tinatawag na Myriad Phaphisic, na iilan lamang bukod sa mga banal na demonyo, ang nakaalam. Nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan. Ngunit ayon sa kasalukuyang kalagayan, tapos na ang labanan, at dumarami ang bilang ng mga napatay sa hukbo ng mga halimaw. Ang pagkatalo nila ay lalo lamang bumibilis. Sa huli, tumagal pa ng halos 2 oras bago tuluyang natapos ang labanan. Ngunit wala pang 1,000 sundalo ng Yaozo ang nakatakas mula sa pagkubkob ng lahi ng tao. Ang mga nakaligtas ay pawang mga pinakamalalakas sa lahi ng halimaw, o yaong mga nakaligtas dahil pinrotektahan ng mga ito si Prinsipe Habo. Sa ilalim ng proteksyon ng malalakas na halimaw, nakatakas si Prinsipe Habuba mula sa pagkubkob ng lahi ng tao. Gayunman, ang maharlikang pamilya ng peacock ay nahuli ng hukbo ng tao, at kabuoang 70,000 sundalo ang naging bihag ng lahi ng tao. Ngunit mahirap pa rin para kay Yehan na patayin ang maharlikang pamilya ng peacock. Kung hindi, siguradong nailibing din ang kanilang puwersa sa hangganan ng Tianshu at Tianquan Domain tulad ng ibang mga lahi. Natapos na ang apoy ng digmaan, at ang mga buto ay naging bundok. Sa 300,000 hukbo ng lahi ng halimaw sa Tianquan Domain, maliban sa 70,000 hukbo ng maharlikang pamilya ng peacock na naging mga bihag, at sa mga mandirigmang halimaw na nagprotekta kay Prinsipe Habuki upang makatakas, lahat ng iba pa ay namatay sa labanan sa lupang ito. Habang pinagmamasdan ni Yehan ang maharlikang hukbo ng peacock na mahigpit na binabantayan ng mga sundalong tao, na puno ng komplikadong damdamin ang kanyang mga mata. Kahit iniutos niyang huwag patayin ang maharlikang pamilya ng peacock, hindi pa rin niya naiwasang magdulot ng pagkawala ng 10,000 hanggang 20,000 kasapi ng kanilang lahi. Kabanata 2623. Bukod pa rito, maging si Haring Daming, isang napakalakas na tao sa masukal na lupain, ay naging bilanggo ng lahing tao. Agad na huminga ng malalim si Yehan at naglakad patungo sa kinaroroonan ng hukbo ng Peacock Royal Army. Ang kanyang mga mata ay tumuon kay Haring Daming, Aowachang, Aozeshuan at iba pa. Nang makita ito, nagbigay daan ang hukbo ng tao.
Habang papalapit si Yehan, si Awatchang ay kalmado na parang walang alon ang tubig, si Aozeshwa naman ay may mga matang puno ng matinding galit, ngunit si Haring Daming ay hindi nagbago ang ekspresyon, bilang isang malakas na nilalang, alam niyang malinaw na sa digmaan, ang nagwagi ay prinsipe at ang natalo ay alipin. Sadyang hindi ito ang kinalabasan na gusto ko. Ika mo, Haring Daming, pagtiisan mo muna at sumama ka sa isang lugar, wika ni Yehan ng malalim ang hinga habang nakatingin kay Haring Daming. Bakit mo kinahahabagan ang aking Peacock Royal Family? Tanong ni Haring Daming ng kalmado. Sabi ni Yehan, dahil minsan ay may utang na loob ako sa Peacock Royal Family. Pero kung maaari, umaasa akong maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Sino ka ba talaga? Tanong ni Haring Daming, matalim ang tingin na parang punyal, worry binabasa ang pagkatao ni Yehan. Sa labanan ng 10,000 lahi, ako ang unang pwesto, Hanye. Biglang kumilos si Yehan, iniwagayway ang kanyang manggas, at nagbago ang kanyang mukha, ang mukha ni Hanye noong siya ay nasa Yaozo. Sa isang iglap nang makita ang pamilyar na mukha, hindi lamang si Haring Daming ang nagulat, kundi pati ang buong Peacock Royal Army. Sa labanan ng 10,000 lahi, natalo ni Hanye ang maraming batang panginoon ng mga nilalang sa disyerto at nakuha ang unang pwesto. Kumalat ang kanyang pangalan sa buong lupain. Noon pa man ay inihayag na ni Haring Daming na si Hanye ay kaibigan ng Peacock Royal Family, at balak pa niyang ipares ito sa ikatlong prinsesa na si Aozeshwan. Kaya naman, sa lupain ng mga halimaw, sa hanay ng Peacock Royal Family, kilala ng lahat ang pangalang Hanye. Naiintindihan ko na, mariing ipinikit ni Haring Daming ang kanyang mga mata. Kung alam lamang niya noon na si Hanye ay si Yehan ng lahing tao, baka inatake na niya ito noon pa. Kung napatay niya si Yehan noon, marahil ay walang ganitong kahirapan ngayon sa pagsalakay ng lahing halimaw laban sa mga tao. Sabi ni Yehan, Haring Daming, ang kabutihan ay kabutihan, at ang puot ay puot. Si Yehan ay marunong tumimbang ng utang at galit. Kahit laban sa lahing tao ang buong Peacock Royal Clan, ang utang ko sa inyo ay babayaran ko ngayon. Kaya patawarin mo ako, ngunit kailangan kitang gawing bilanggo. Maaari mo bang sagutin ang tanong sa puso ko? Dahan-dahang iminulat ni Haring Daming ang kanyang mga mata at tumingin kay Yehan. Bakit hindi lumitaw ang tatlong maharlikang pamilya ng Chanji Domain? Tanong ni Yehan kay Haring Daming. Mabuti, sabi ni Yehan, naisip mo na ba, Haring Daming, na ang tatlong maharlikang pamilya ay tumalikod na at lumipat sa panig ng lahing tao? Ano? Ang mga salita ni Yehan ay nagpagulat sa buong Peacock Royal Family. Mahirap paniwalaan na ang tatlong pangunahing maharlikang pamilya ay tatalikod sa sariling lahi at susuporta sa mga tao. Ang Monster Saint Race. Malalim ang hinga ni Haring Daming at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Talino mo, tugon ni Yehan, at hindi na muling nagsalita. Agad niyang iniwagayway ang kamay, at unti-unting naglaho sa mundong ito ang hukbo ng mga halimaw, dinala silang lahat ni Yehan sa Dao World. May 70,000 bilanggo mula sa Peacock Royal Clan, kasama ang mga makapangyarihan tulad ni Haring Daming. Kakailanganin ng napakalakas na puwersa para bantayan sila, kaya mas mabuting ikulong na lamang sila sa loob ng Xuanman World. Sa basbas ni Yehan, hindi sila makalalabas mula roon. Matapos ang lahat, sinimulan ng lahing tao ang paglilinis ng buong lugar ng labanan. Di nagtagal, sa malayo, sa kalawakan na pinagmulan ng labanan, dumating na rin ang tatlong maharlikang pamilya, ang Chanhu Royal Family, Jiaolong Royal Family, at Yindai Royal Family. Halos 200,000 sundalo ang bumuo ng makapal na hukbo, at ang kanilang enerhiyang halimaw ay umalingaw-ngaw sa langit at lupa. Habang tinitingnan ng hukbong tao ang bagong dating na mga halimaw, naging komplikado ang kanilang mga tingin. Kung hindi tumalikod ang mga ito bago ang labanan, baka hindi nagwagi ang lahing tao sa digmaan, baka tapos na ang lahat sa kabaligtaran. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Yehan ang mga nakatataas upang salubungin sila. Lumapit din sina Haring Chanho, Elder Aotian, at Elder Laming. Nagbatian ng magkabilang panig ng magiliw. Sa itaas ng langit, nakamasid ang tatlong banal na halimaw, Marangel at makapangyarihan. Nang makita ito, nakadama ng pag-asa ang mga mandirigma ng tatlong maharlikang pamilya, sapagkat bagaman nakipag-alyansa sila kay Yehan, ang tunay nilang katapatan ay sa mga banal na halimaw. Chanho King, maayos ba ang lahat? Tanong ni Yehan. Walang hirap, sagot ni Haring Chanho. Yehan, maliban sa amin, ang lahat ng puwersa ng lahing halimaw sa loob ng mundo ng mga tao ay tuluyan ng nalipol. Milyon-milyong sundalo ang nabigo sa pagsalakay sa lahing tao, ngunit hindi titigil ang templo. Ayon sa aking nalaman, nagsisimula na silang magtipon ng bagong lakas.
Kabanata 2624. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at nagsalita. Ang hukbo ng lahing halimaw na may milyon-milyong sundalo ay sumalakay sa lahing tao. Tunay na nakakatakot ang ganitong puwersa. Ngunit ngayon, ang puwersang iyon ay tuluyan ng natalo ng lahing tao. Gusto kong makita kung kaya pa ng lahing halimaw na magtipon muli ng ganoong lakas. Haring Chanho, ngayong nagkaisa na tayo, hindi pa huli ang lahat upang agad tayong tumungo sa Chanchuan Domain, bantayan ang hangganan ng lahing tao, at maging handa sa pagdating ng susunod na hukbo ng mga halimaw. Tumango sina Haring Chanho at ang iba pa. Ngayon, nasa iisang bangka na sila ng lahing tao at wala nang daan pabalik. Isa na lang ang direksyong maaari nilang tahakin, ang ipaglaban ang kinabukasan sa gitna ng dilim. Kapag dumating ang susunod na hukbo ng mga halimaw, kailangan nilang tiyaking hindi makakapasok ang mga ito sa lupain ng tao. Matapos ang desisyon, sabay na nagtungo sa Chanchuan Domain ang 600,000 hukbo ng tao at ang hukbo ng mga halimaw. Nakawala si Prinsipe Heboki sa ilalim ng proteksyon ng makapangyarihang mga halimaw, ngunit alam ni Yehan na tiyak na nakatakas sila palabas ng teritoryo ng mga tao. Dahil kung mananatili sila doon na may iilang libong tauhan lamang, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan nila. Gayunman, pagkaraang matapos ang labanan ng lahing tao, yumanig ang buong lahi ng mga halimaw at ang buong lupain ng mga Diyos at demonyo. Ang milyon-milyong hukbo ng halimaw na sumalakay sa tao, sa kabila ng kanilang malaking kalamangan, ay nauwi sa isang napakasaklap na pagkatalo. Maliban sa 3 maharlikang pamilya na nakipag-alyansa na sa mga tao, at sa Peacock Royal Family na nabihag, higit sa 700,000 sundalo ng lahing halimaw ang namatay sa lupain ng tao. Ang proporsyong ito ay nakagugulat at halos hindi kapani-paniwala. Kahit pa winasak ng lahing tao ang 300,000 hukbo ng halimaw bago ito, sa isang ganitong labanan dapat sana'y parehas na nalugi ang dalawang panig, o kaya'y tuluyang winasak ng lahing halimaw ang hukbo ng tao. Ngunit sa huli, ang lahing tao pa rin ang nagtagumpay ng madali at winasak ang mga halimaw. Maging ang 3 maharlikang pamilya ay tumalikod at pumanig sa mga tao. Sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo, lahat ng lahi ay nagulat at hindi makapaniwala. Ang milyon-milyong hukbo ng halimaw na sumalakay sa mga tao ay nauwi sa pagkatalong hindi inaasahan ni Newman. Sa huli, dumanas ng napakalaking kawalan ang lahing halimaw, naghimagsik ang 3 maharlikang pamilya, nabihag ang Peacock Royal Family, at mahigit 700,000 sundalo ang nalibing sa lupain ng lahing tao. Itanong natin, sa kahinaan ng lahing tao noon, sino ang mag-aakalang ganito ang magiging wakas? Lahi ng tao, paano ninyo nagawa ito? Para itong mahika, ang imposibleng mangyari ay naging realidad. Hindi ka panipaniwala, isang tunay na himala. Dati ay madali na sana para sa milyon-milyong hukbo ng halimaw na sakupin ang lahing tao sa maikling panahon, ngunit ngayon ay sila pa ang lubos na natalo. At higit pa rito, nangyari ito kahit hindi pa nakikialam ang pinakamataas na nilalang mula sa magkabilang panig. Ginamit ng lahing tao ang talino at estratehiya upang wasakin ang makapangyarihang hukbo ng halimaw. Narinig pa nga na wala pang 1,000 halimaw ang nakatakas. Hindi lang matatag ang lahing tao, matindi silang kalaban. Ang lahing halimaw ang unang sumubok at sila rin ang unang nabigo ng lubos. Kung ibang lahi ang humarap sa kanila, baka mas masakla pa ang kahihinatnan. Maaaring totoo yan. Bagaman may talento si Prinsipe Habo ng lahing halimaw, halatang hindi siya kasing galing ng mga henyo ng lahing tao. Kung ibang pinuno ang namuno, baka iba ang resulta. Posible rin. Ang mga henyo ng lahing tao ay maituturing na pambihira sa lahat ng aspeto. Ang pagpayag na sila ang mamuno sa digmaang ito laban sa pagsalakay ng mga halimaw ay isang napakatalinong desisyon. Ngayon, yumanig ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Mahirap paniwalaan na ang dating mahina na lahing tao ay nagkamit ng napakalaking tagumpay. Oo, isang dakilang tagumpay, sapagkat hindi nawala ng higit sa 200,000 sundalo ang lahing tao. Isang himala ito. Ang lahing halimaw ay tuluyang natalo, at ang puwersa ng aming Phoenix Royal Family sa lupain ng tao ay ganap na nabura. Sa Central God Realm, sa Tianfeng Academy, isang babae na may marangal na karisma, kahangahangang katawan, at mapang-akit na kagandahan ang nagngangalit sa galit. Kahit nakaligtas siya, ang kapangyarihan ng Phoenix Royal Family sa lupain ng tao ay ganap na nawala. Ang babae ay may napakagandang mukha, ang kanyang mga tampok ay perpekto na parang nilikha ng isang Diyos. Ang kanyang figure ay kahanga-hanga at kainggitan ng lahat ng babae. Siya ay si Yanfeng ng Phoenix Royal Family, isa sa 3 henyo ng kanilang angkan, kasama nina Danhuang at Fire Phoenix noon.
Ngunit si Yanfeng ay higit na nakakatakot kaysa sa dalawa, at siya rin ang pinakamagandang babae ng Tianfeng Academy. Kilala siya sa buong Central God Realm, at kakaunti lamang ang mga babaeng maituturing na kapantay niya. Maging ang napakatalinong First Emperor ay hindi nag-atubiling purihin si Yanfeng, patunay na hindi siya pangkaraniwang nilalang. Tusong lahi ng tao. Dahil sa kanila, nagdusa ang aming Phoenix Royal Family nang hindi pa kailanman nangyari. Hindi ko alam kung gaano katagal bago kami makabawi. Sa tabi ni Yanfeng, naroon ang iba pang mga tao mula sa Tianfeng Academy, at ang kanilang mga mukha ay puno rin ng malamig na galit. Ate Yanfeng, narito na naman yung dalawang lalaki mula sa Xinhuo Academy at Buddhist Academy. Sa sandaling iyon, ilang estudyante ng Tianfeng Academy ang dumating. Pagkarinig nito, lalo pang lumalim ang lamig sa mukha ni Yanfeng. Hindi nila alam kung ano ang tama. Dumating sila sa tamang oras, ngayon, ipapakita ko sa kanila kung paano pumasok ng nakangiti at lumabas ng binubuhat. Matagal akong nagkulong sa pag-e-ensayo, at hindi ko inakalang may ganitong kapanapanabot na kaganapan sa kontinente ng Diyos at demonyo. Sayang at namiss ko ang pinakamainit na bahagi. Sa seminary, isang lalaking nakaputi, malinis na parang walang bahid, ang nakatayo habang napapalibutan ng mga disipulo ng seminaryo. Tahimik silang lahat, walang sino mang kumikibo. Ang lalaking ito ay matangkad, tuwid, maingel, at puno ng awtoridad, isang presensyang tila ipinanganak upang mamuno. Kabanata 2625. Nakatayo lang siya roon nang hindi nakaharap sa sinuman, ngunit sa pagtingin sa kanyang likuran, pakiramdam ay tinitigin mo ang pinaka-nakakatakot na emperador. At siya ay walang iba kundi ang unang emperador, nakakabago palang lumampas sa antas ng God King. Sa kasalukuyan, ang Central God Realm ay nababalot ng dalawang malaking balita. Ang una, ay ang pag-urong ng lahi ng demonyo, at ang pangalawa, ay ang tagumpay ng unang emperador na umabot sa antas ng God King sa seminaryo. Sa ngayon, ang mga mata ng maraming makapangyarihang puwersa sa Central God Territory ay nakatuon sa seminaryo. Sa panahong ito, sa lahat ng kilalang henyo sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo, bukod sa unang emperador, wala nang sino man ang kayang umabot sa ganoong taas. Sa ngayon, tinuturing na siya ng buong Central God Realm bilang pinakamataas na batang Panginoon sa buong kontinente. At kapag kumalat na ang balita tungkol sa tagumpay ng unang emperador sa pagiging God King, tiyak na kikilalanin siya ng lahat ng lahi bilang numero 1 batang Panginoon. Yin Chanji, narinig kong nakaharap mo na ang mga henyo ng lahing tao. Dahan-dahang lumingon ang unang emperador. Ang kanyang mukha ay napaka-perpekto, mga matang malalim at tila kayang lumunin ang sinumang nilalang, at ang kagandahan ng kanyang anyo ay nagdadala ng hindi matatawarang karisma ng emperador. Ang unang emperador, tunay na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Nang makita siya, napayuko ang mga mag-aaral ng seminaryo at hindi makatingin ng diretso sa kanyang mukha. Isang beses ko pa lang silang nakita. Sina Kang Tianzan at Yehan ng lahing tao ay pambihirang mga nilalang, bihira sa buong mundo. Tungkol naman kay Yeching, na kamakailan lang lumitaw, at ang tusong si Zugbanroo, hindi ko pa sila nakikita, mahinahong sagot ni Yin Chanji. Bihira sa mundo, ha? Sa narinig, bahagyang ngumiti ang unang emperador, ngunit hindi lubos ng ngiti. Ngayon, ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nabigla sa himalang nilikha ng mga tao. Karapat-dapat nga ang tawag na bihira sa mundo. Pero ngayong naglabasan na ang mga nangungunang henyo ng lahing tao, tiyak na lilito din ang mga malalakas na nilalang mula sa lahi ng demonyo at halimaw. Panahon na para kumilos sila sa entabladong ito. Sa ngayon, ang buong mundo ay nasa pagkagulat. Maraming mga mata ang hindi pa rin naaalis sa lupain ng lahing tao. Pagkatapos ng malaking pagkatalo ng lahi ng mga halimaw, makakaya ba nilang palampasin ito? Ang sagot, hindi. Ngunit gaano kalakas na puwersa pa ang kaya nilang tipunin upang muli nilang sakupin ang mga tao? Sa tingin ko, hindi na muna kailangang kumilos ang mga gaya natin. Mahusay nilang naisagawa ang digmaang ito, sabi ng Unbeaten Swordmaster, habang nakatayo sa mataas na tore ng Central God Realm, nakatanaw sa malawak na mundo na may ngiti ng kasiyahan sa labi. Noong una, naisa nang makilahok ng Unbeaten Swordmaster sa digmaan, ngunit bago pa siya makapag-ayos, natapos na ang panganib na kinaharap ng lahing tao. Talagang mahusay. Ang lahing tao ay sadyang karapat-dapat sa ganitong resulta, sagot ng nasa harapan niya, isang gitnang edad na lalaki na may matatag na mukha, tahimik ngunit nagdadala ng kakaibang bigat ng presensya. Bagaman mukhang karaniwan, kilala siya bilang Peerless Swordmaster, isa sa 3 pinakamakapangyarihang Swordmasters ng lahing tao.
Katulad ni Unbeaten Swordmaster, si Wushuang Swordmaster ay isa sa tatlong haligi ng espada ng mga tao, mga nilalang na kasing lakas ng alamat. Ngunit si Wushuang ay bihirang lumabas, abala sa paghahanap ng daan papunta sa Heavenly Emperor Realm, at hindi interesado sa iba pang bagay. Kailangan pang hanapin ni Unbeaten Swordmaster si Wushuang bago pa man sumiklab ang labanang iyon. Gayunman, sabi ni Unbeaten Swordmaster, pansamantala lang ang katahimikan. Hindi magtatagal, gagantay ang lahi ng mga halimaw. Kailangan pa rin nating maghanda. Tumugon si Wushuang Swordmaster, huwag kang mag-alala. Bilang isang tao, hindi ako tatakas. Habang mas mataas ang nararating, mas malaki ang responsibilidad. Lumipas na ang 1,000 taon, panahon na para wakasan ang ating pag-iisa. Pero si Yang Wudi, na nauna pang pumunta sa lahi ng tao, bakit kaya hindi pa rin nagpapakita? Ngumiti si Unbeaten Swordmaster. Marahil ay may sarili siyang mga plano. Ngunit tama ka, 1,000 taon na ang lumipas. Panahon na para magpakita muli ang mga sinaunang mandirigma. Sayang lang, ang Ice Queen ng Immortal Tour Taisho ay hindi pa rin matagpuan, kahit tayong dalawa ay walang bakas ng kanyang kinaroroonan. Nagmuni-muni si Wushuang. Ang Reyna ng Yelo ay isa sa mga natatanging nilalang bago pa tayo sumikat. Maaaring natagpuan na niya ang tinatawag na Ray of Heaven. Dumating na nga ang bagong milenyo, ito ang panahon na inaasahan at kinatatakutan ng bawat lahi. Saan kaya lilito ang City of Destiny ngayon? Lahat ng nilalang ay may kanya-kanyang kapalaran, sagot ni Unbeaten Swordmaster. Hindi lahat ng bagay ay madaling ipaliwanag. 1,000,000 sundalo, at hindi pa rin nila nasakop ang mahina raw na lahi ng tao, sa halip ay ganito pa ang naging wakas. Ito ba ay dahil sa kawalan ng kakayahan ng lahi ng halimaw, o sadyang pinagpala ang mga tao? Sa hilagang lahi ng demonyo, sa loob ng kanilang templo. Ang salitang templo ay hindi lang simbolo ng kapangyarihan kundi ng kabanalan at takot. Sa napakalawak at maringal na bulwagang iyon, may 3 gintong dambuhalang katawan na halos umabot sa 1,000 metro ang taas. Nakaluklok silang tatlo, nakapikit, ngunit buhay na buhay at naglalabas ng matinding aura ng kadakilaan, na sinumang makakita ay hindi maglalakas loob na tumingin ng diretso. Kabanata 2626. Dahil ang 3 gintong katawan na iyon ay kumakatawan sa 3 banal na santo ng lahi ng demonyo. Sa gitna nila, ang gintong katawan na naroon ay ang pinaka-nakakatakot. Ang mga matang inukit dito ay tila walang katapusang kalangitan ng mga bituin, isang sulyap lamang at malulunod ka na rito, na parang hindi ka na makalalabas kailanman. Ang gintong katawan na iyon ay kumakatawan sa santo ng lahi ng halimaw, si Eastern Emperor Taiyi. Ang gintong katawan sa kaliwa ay kumakatawan sa dakilang santo ng Yaozo. Ang gintong katawan sa kanan ay kumakatawan din sa dakilang santo ng Yaozo. Sa sandaling iyon, sa harap ng palasyo, maraming makapangyarihang Diyos-demonyo ang nakatayo na parang mga alagad. Lahat sila ay tahimik, walang naglalakas loob na magsalita, sapagkat ang nagsasalita ngayon ay ang kataas-taasang santo ng lahi ng demonyo. Ano pa nga bang masasabi nila tungkol sa matinding pagkatalo na dinanas ng kanilang lahi sa kamay ng mga tao? Sa loob ng palasyo, makikita sa mukha ng gintong katawan sa kaliwa ang matinding galit. 1,000,000 sundalo ang nawasak ng minsanan. Paano pa makatatayo ang lahi ng halimaw sa lupain ng mga Diyos at demonyo? Sa pagharap sa lahi ng tao, talagang isa lang bang grupo ng mga walang silbi ang lahi ng halimaw? Matatalo ba tayo ng mahina raw na mga tao? Pag-uulat sa kataas-taasang santo, natalo nga po ang lahi ng tao sa labanan, ngunit pinrotektahan nila ang kanilang angkan. Ang lahi ng tao ay natalo sa labanan, at ayokong makarinig ng kahit anong dahilan. Ang gintong katawan ng Taisheng ay kumikislap na parang isang banal na Buddha na sinasamba ng lahat. Ang kanyang tinig ay malalim, galit, at parang dagendong ng isang Diyos. Ano man ang nawala sa atin, babawiin iyon ng lahi ng Yaozo. Nahanap niyo na ba? Sa sandaling ito, sa isang tagong manor sa Chanshuan domain ng lahi ng tao, ang mga mata ni Chen Liu ay kumikislap ng malamig na liwanag. May mga bakas na kami, sabi ni Gio niyang habang lumalapit. Ayon sa mga impormasyong nakuha namin, ang lugar kung saan nakakulong ang pamilyang Maharlika ng Peacock ay hindi sa loob ng lahi ng tao mismo, kundi nasa isang tao. Ang tao bang iyon ay si Yehan? Ang lamig sa mga mata ni Chen Liu ay lalo pang tumindi. Mula nang malaman niyang nabihag ang pamilyang Peacock, patuloy na niyang hinahanap ang kinaroroonan ng mga ito. Maaari na niyang kalimutan ng iba, pero sila, kailangan niyang iligtas. Siya nga, sagot ni Gio Niyang. Narinig namin na may makapangyarihan siyang maliit na mundo sa loob ng kanyang katawan. Ang mga miyembro ng pamilyang Peacock ay nakakulong ngayon doon.
Kaya siya lamang ang tanging susi. Mabuti. Kung ganon, pupunta tayo sa Great Wilderness City at hahanapin siya, malamig na sabi ni Chen Liu. Ngunit, prinsesa, ang dahilan ng pagpunta natin sa lahi ng tao ay para maghayganti. Kung nagdesisyon na ako, hindi na binigyan ni Chen Liu ng pagkakataon si Jiyo Niyang na magsalita pa. Sa nakita nito, napabuntong hininga na lamang ang mandirigmang mula sa lahi ng Tianmei. Samantala, sa gitna ng kaguluhan ng mga lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ang lupain ng lahi ng tao ay napuno ng kasiyahan. Ang tagumpay laban sa milyon-milyong sundalo ng lahi ng halimaw ay nagbigay sa kanila ng malaking pag-asa, at ang mga teritoryong dating sinakop ay muling nabawi ng mga tao. Ang panganib ng paglipol ay pansamantalang nawala. Sa ngayon, ang Tianshu Domain, Tianji Domain, Tianquan Domain, at Tianshuan Domain ay muling bumalik sa kasiglahan matapos ang digmaan. Ang mga tao na dating tumakas ay bumalik na sa kanilang mga tahanan, at muling kumalat ang lahi ng tao sa malawak na lupaing iyon. Ngunit sa hangganan ng Tianshuan Domain, nananatiling nakabantay ang hukbong pantao kasama ang alyansa ng Yaozu, naghihintay sa pagdating ng susunod na puwersa ng mga halimaw. Alam ng lahat ng tao na hindi pa rito magtatapos ang laban, hindi susuko ang Yaozu. Sa Great Wilderness City, nagtipon ang mga pinuno ng lahi ng tao, kasama na ang tatlong maharlikang pamilya. Matapos maayos ang lahat, nagkaroon ng kaunting oras si Yehan para sa sarili. Ngayon, bihag na ang pamilyang Peacock. Kailangan ni Yehan na makipag-ugnayan muli sa kanila, subukan kung maaari niyang hikayatin ang mga ito na pumanig sa lahi ng tao. Kung magtagumpay siya, magiging perpekto iyon. Sa loob ng maliit na daigdig niya, dumating si Yehan at agad na nagtungo sa lugar kung saan naninirahan sina Haring Daming, Ao Watchang, Ao Zeshuan, at iba pa. Haring Ming, mananatili ba tayo rito at maghihintay na lang ng kamatayan? Sa bulwagan ng Tianlong Discussion Hall, nagtipon ang mga makapangyarihang kasapi ng pamilyang Peacock. Kitang-kita ang kanilang pagkadismaya, mabigat ang katahimikan sa buong bulwagan. Mukhang dumating ako sa hindi tamang oras, at naistorbo ko pa kayo. Isang tinig ang narinig mula sa labas ng bulwagan, at pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Yehan, kalmado ang ekspresyon. Sa kanyang pagdating, agad na tumingin sa kanya ang mga mandirigmang Peacock, puno ng galit at malamig na intensyon ng pagpatay. Lalo na nang maalala nila kung sino siya noon sa lahi ng mga halimaw, mas lalong tumindi ang kanilang puot kay Yehan. Walang utang na loob. Tinitigan nila si Yehan ng may malamig na galit, habang si Ao Watchang naman ay nakapikit lang, tila walang pakialam. Si Ao Zeshuan ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at pagkabalisa, habang tinatitigan ang lalaking nakatayo sa harap nila. Kabanata 2627. Marahil noong nasa Yaozu pa siya, gusto lang talaga ni Ao Zeshuan na ang lalaking nasa harap niya ay maging kanya, pero ngayon, hindi na niya malaman kung ano na nga ba talaga ang nararamdaman niya para kay Yehan. Si Haring Daming ay tila kalmado, na parang naisuppress na niya ang lahat ng negatibong emosyon sa kanyang puso. Maging bilang bilanggo at nakakulong, hindi ba siya galit? Siyempre galit siya, pero ano pa ba ang magagawa niya sa ganitong sitwasyon? Ang utang ko sa Peacock Royal Family ay nabayaran ko na. Kung hindi, matagal na sana kayong nabura sa mundong ito. Malamig na sabi ni Yehan habang kalmado siyang tumingin kay Haring Daming. Haring Daming, malinaw na ang sitwasyon ngayon. Kahit hindi ko kayo saktan, hindi ko rin kayo palalayain, hindi pa sa ngayon. Sa totoo lang, ayaw kong maging kalaban ninyo, pero ang ating mga posisyon ay nagtakda na ng kapalaran nating ito. Pumunta ka rito para lang sabihin yan. Malamig na tugon ni Haring Daming. Talagang mabilis kang makaunawa, Haring Daming, sabi ni Yehan. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Una, manatili kang nakakulong dito hanggang sa tuluyang makontrol ng Demon Saint Clan ang buong Yaozu at makapagtatag ng bagong dinastiya. Kapag nangyari iyon, palalayain kita at maaari kang bumalik sa Demon Clan. Pangalawa, makipag-alyansa sa lahi ng tao at manampan ng katapatan sa Demon Saint Clan. Sa ganitong paraan, maaari ko kayong palayain ngayon. Siyempre, maaari ring piliin ng Peacock Royal Family na manirahan dito magpakailanman at huwag nang makialam sa anumang nangyayari sa Gods and Demons Continent. Pagkasabi nito, ang mga makapangyarihang miyembro ng Peacock Royal Family ay nagpakita ng matinding galit sa kanilang mga mukha. Wala ni isa sa mga pagpipiliang iyon ang pabor sa kanila. Kapag ang Demon Saint Clan ay nagtatag ng bagong dinastiya at bumalik sila sa Yaozu, tiyak na unang sila ang pupuksang muli ng Yaosheng Clan.
At kung makipag-alyansa sila sa lahi ng tao, kapag nanalo ang temple sa huli, tuluyan namang mawawala sa mundo ang Peacock Royal Family. Samantalang kung mananatili naman sila rito magpakailanman, parang mabubuhay sila sa loob ng bilangguan, isang uri ng buhay na ayaw nilang pagdaanan. Kung ganun, alin sa tingin mo ang dapat naming piliin? Tanong ni Haring Daming habang kalmado siyang tumingin kay Yehan. Sa kanyang mga mata, hindi mo na makikita ang dating karisma ng isang pinuno ng Peacock Royal Family. Nasa mga kamay ng Peacock Royal Family ang desisyon, malalim na hinga ni Yehan. Haring Daming, bumalik na ang Demon Saint Clan at tiyak na muling kukunin nila ang pamumuno sa Yaozo. Walang malaking pagkakaiba sa pagiging tapat sa temple o sa kanila. Higit pa riyan, ang pamumuno ng Yaozo ay orihinal namang sa kanila. Malamig na tugon ni Haring Daming, noong panahon ng mga sinaunang Demon Clan, ang mga Guardian Clan ay binigyan ng halaga. Ngunit sa panahon ng pamumuno ng temple, unti-unting lumakas ang aming Peacock Royal Family hanggang sa makamit namin ang mataas na katayuan sa Demon Clan. Sa palagay mo ba ay dapat kong pagtaksilan sila ngayon? Pagkarinig nito, sinabi ni Yehan, Haring Daming, ang taong marunong umangkop sa panahon ay siyang tunay na matalino. Ito lang ang tanging daan palabas para sa Peacock Royal Family. Sana ay pag-isipan mo ito ng mabuti. Pagkasabi nito, tumalikod si Yehan at lumabas ng bulwagan. Nagawa na niya ang dapat niyang subukan. Hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon ng Peacock Royal Family. Pag-alis niya sa The West World, dinala ni Yehan sina Yeching at Zugbanroo upang maglibot sa Great Desolation City at pansamantalang magpahinga. Habang magkahawak ng braso sina Yehan at Yeching, nakangiting sabi ni Zugbanroo, Sister Yeching, hindi ka ba natatakot na may magseselos sa'yo sa pagiging possessive mo? Sister Banroo, sarili mo ang tinutukoy mo. Natatawang sagot ni Yeching habang tinatakpan ang bibig niya, pero hindi rin niya binitawan si Yehan. Napangiti si Zugbanroo at sabi, ang relasyon ng lalaki at babae ay mas komplikado pa kaysa sa pamumuno ng isang bansa. Mas gusto ko yung huli. Pero parang may tinatago ang isang tao sa atin, hindi ba? Pagharap ni Yehan sa nakangiting mata ni Zugbanroo, tila may kutob na siyang masama, ngunit nagtanong pa rin siya, ano bang pinapahiwatig mo, bruha ka? Nakatingin ng patagilid si Zugbanroo at binigkas ng tahimik ang dalawang salita, nagpatigil sa ekspresyon ni Yehan. Ang mga salitang iyon ay, Hiyaw. Paano nalaman ni Zugbanroo ang tungkol dito, gayong silang dalawa lang ni Hiyaw ang nakakaalam? Matatalas ang mga mata ko, sabi ni Zugbanroo habang tinitigan siya. Kung may balak kang gumawa ng kalokohan, siguraduhin mong malinis ito. Ngumiti si Yehan ng medyo nahiya, ngunit hindi na siya sumagot. Ngunit bigla niyang naramdaman na may ilang pares ng mata na nakatingin sa kanya. Nang lingunin niya, nakita niyang may tatlong tao sa gitna ng karamihan na papalapit sa kanila. Iyon sila, nakangiti si Yehan. Humph! Malaswa ka. Huwag mong isipin na dahil marami kang nagawang mabuti para sa lahi ng tao ay pwede ka nang magbuhat ng babae sa magkabilang braso. Maliban sa akin, walang ibang babae ang maaakit sa'yo. Inis na sabi ni Xiao Li habang nakapamewang at nakasimangot. Hoy! Hinaan mo nga boses mo, napailing si Xiao Zhongmo. Allies na tayo ngayon. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Yehan. Ye Chanzen, napakagandang pagkakataon na magkita tayo rito. Napakagandang pagkakataon nga, sagot ni Yehan na may ngiti. Kung hindi, hindi ko sana maririnig na may naninira sa akin sa likod. Tiningnan siya ni Xiao Li ng masama at mas lalo pang nagngit-ngit. Nang makita ito, parehong pinagpawisan sina Xiao Zhongmo at Nu Fenyuan. Talagang wala talagang inuurungan ang babaeng ito. Ah, ganun ba? Mukhang may malaki kang galit sa akin, ha? Inosenteng sabi ni Yehan. Humph! Bastos! Mariing sabi ni Xiao Li habang inirapan siya at dumiretso sa paglalakad. Agad naman silang sinundan ni na Xiao Zhongmo at Nu Fenyuan. Kabanata 2628. Nang makita ito, napailing si Yehan. Dahil nagkita na rin sila, balak sana niyang gamitin ang pagkakataong ito para sabihin sa tatlo ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi niya inaasahan na aalis si Xiao Li bago pa man siya makapagsimula. Ang babaeng yun, nandito rin pala siya. Sa isang mataas na gusali, nasaksihan ni Chen Liu ang eksenang iyon, dahilan para magliwanag ang kanyang mga mata sa kakaibang kislap. Prinsesa, kailan tayo kikilos? Tanong ni Jiyo Niyang na nasa tabi ni Chen Liu. Hindi muna. Dahil narito rin ang babaeng iyon, babaguhin ko ang plano. Sa ganitong paraan, mas magiging sigurado tayo. May malamig na ngiti sa sulok ng labi ni Chen Liu. Pwede bang isa rin iyan sa mga maliit mong kasintahan?
Habang nakatingin sa papalayong si Shaoli, ngumiti si Zhou Banroo ng may makahulugang ekspresyon. Nakita niya ang reaksyon ni Yehan kanina, at sa talas ng kanyang mga mata, imposibleng hindi niya iyon mapansin. Ngumiti si Yehan at mahinang sabi, noong nasa Yaozhou pa ako, nakasama ko ang babaeng iyon ng ilang panahon. Maganda ang samahan namin noon. Ang lakas ng kanyang dugong lahi ay nabago na ng White Tiger, kaya malaki ang potensyal niya sa hinaharap. Talaga, pero bakit parang iba ang pakiramdam ko, na espesyal siya sa'yo? Hindi basta-basta naniniwala si Zhou Banroo kay Yehan. Pagkatapos ng kalahating taon sa Yaozhou, hindi siya naniniwalang walang ginawang kababalaghan si Yehan. Lalo na't malinaw sa kanya na may kakaibang ugnayan sina Yao at Yehan. Sa talas ng isip ni Zhou Banroo, madali niyang mahinuha ang ilang bagay. Masyado kang nag-iisip, fair na, umuwi na tayo, maikling tugon ni Yehan. Hindi niya gustong pahabain pa ang usapan, lalo pat wala naman talaga sa pagitan nila ni Shaoli. Tahimik lang si Yeching. Sa kabaitan ng ugali niya, hindi siya selosa, lalo pat sanay na siya sa mga babaeng nakapaligid kay Yehan. Para sa kanya, mas mabuting mabuhay sa kasalukuyan at sama-samang harapin ang kinabukasan. Ngunit bago umalis, lihim na tumingin si Yehan sa mataas na gusali sa likuran nila. Kanina lang, malinaw niyang naramdaman ang malamig na titig na may halong matinding pagnanais na pumatay. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik muna kasama sina Zhou Banroo. Bagaman nalutas na ang krisis ng lahi ng tao, hindi pa rin tiyak kung may mga nakatagong mandirigma mula sa Demon Clan sa loob ng lupain ng tao. Kapag napatay ang mga leader tulad ni Yehan, magiging mas madali para sa Yaozhou na umatake muli. Ngunit kahit naramdaman ni Yehan ang nakatagong pagpaslang, hindi niya matukoy kung nasaan ito, palatandaan na ang kalaban ay hindi pangkaraniwan. Ramdam mo rin ba? Tanong ni Yeching habang nakakapit sa kanyang braso. Sa lakas ni Yehan, natural na naramdaman din ito ni Yeching, ngunit hindi niya ipinahalata. Hindi maganda ang pakay ng dumating, malamig na tugon ni Yehan. Mukhang may mga natitirang tauhan ng Demon Clan dito sa Great Desolation City. Kung inaakala nilang kaya nilang manggulo dito, nagkakamali sila. Napakurap si Zhou Banroo at tumingin kay Yehan. Ngayon, isa ka sa mga pinuno ng lahi ng tao. Kung mawala ka, para na ring nawala ng isang braso ang buong sangkatauhan. Natural lang kung magsasagawa ng panganib ang Demon Clan. Pagbalik natin, kailangan nating ipalinis ang buong Great Desolation City. Hindi, sabi ni Yehan. Kung kikilos tayo ng marahas, mabubulabog lang natin sila at lalong magtatago. Dahil ako ang target nila, hindi magtatagal at lilito din sila. Hayaan mo, kung gusto nila akong patayin, panaginip lang yun. Pagbalik sa kampo, hindi na lumabas si Yehan. Sa ngayon, may 600,000 sundalo ng lahi ng tao at ang 3 royal family na nagbabantay sa hangganan upang pigilan ang muling pag-atake ng Yaozhou. Alam ng lahat ng lahi sa Gods and Demons continent na napakalaki ng pinsalang tinamo ng Yaozhou sa kamay ng tao. Hindi nila ito basta palalampasan, at tiyak na magbabalik sila para maghayganti. Ang hindi pa lamang alam ay kung gaano kalakas at paano sila muling aatake. Subalit anuman ang lakas na ipadadala ng Yaozhou, kailangang dumaan muna sila sa hangganan ng lahi ng tao. Ito ang lugar na kailangang maaga upang makapagtatag sila ng posisyon. Ngunit hindi pa man nagtatagal mula nang makabalik si Yehan sa kanyang tirahan, biglang may ingay na nagmula sa labas ng bakuran. Narinig ito ni Yehan at agad niyang itinigil ang kanyang pagninilay. Miss, hindi ka dapat nandito. Ang aming pinuno ay kasalukuyang nag-e-ensayo. Maliban na lang kung ito ay may malaking kaugnayan sa lahi ng tao, hindi siya makikipagkita kan-inuman. Kabanata 2629. Sabi ng disipulo ng Tianlong ng malamig. Palabasin niyo ang lalaking yun, o wag niyong sisihin ako kung pilitin kong pumasok. Si Shaoli ay palaging walang takot. Kahit na si Yehan ay isa na ngayon sa mga pinuno ng lahing tao at may pambihirang katayuan, hindi siya mag-aatubiling kumilos. Kung ipipilit ng dalaga na pumasok, wag mo kaming sisihin kung magiging bastos kami. Lalong lumamig ang ekspresyon ng disipulo ng Tianlong. Si Yehan ay pananampalataya sa puso ng mga disipulo ng Tianlong, at hindi nila kayang tiisin ang anumang kawalang galang sa kanya. Narinig kong ang mga disipulo ng Tianlong ay pawang magagaling, pero mukhang baka hindi naman pala. Hayaan niyong lumapit ako rito, gusto kong makita kung hanggang kailan siya magtatago sa loob. Malamig na sabi ni Shaoli. Agad na umalangaw-ngaw ang umaapaw na demonyong enerhiya mula sa kanyang katawan, at isang malamig na espada ang lumitaw sa kanyang kamay.
Nang makita ito, alam ni Yehan na hindi na siya pwedeng manood lang. Sa marahas na ugali ni Shaoli, alam niyang kaya nitong manakit. Hehe, kanina may naririnig pa akong palihim na nagsasalita laban sa akin pero ngayon kusa na siyang lumapit. Lumabas si Yehan mula sa bakuran, nakangiti habang nakatingin kay Shaoli. Ginoo, magalang na yumuko ang disipulo ng Tianlong. Iwi na siwas ni Yehan ang kamay niya at ngumiti kay Shaoli. Sige, nandito na ako. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Mal, sandaling nag-isip si Shaoli pero hindi niya itinuloy ang tawag niya kay Yehan. Lumapit siya ng may mga kamay sa likod, tumangala, at nagsabi, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa isang lugar, pwede ba? Sige. Tumanggaw si Yehan at pumayag ng hindi man lang nagdadalawang isip, bagaman wala siyang ideya kung anong pakay ng dalaga. Nang makita ito, bahagyang nagulat si Shaoli, ngunit iyon din ang gusto niyang mangyari. Kung ganon, tere na. Pagkatapos, sumunod si Yehan kay Shaoli palabas ng himpilan, patungo sa labas ng dakilang desyertong lungsod. Sa daan, hindi nagsalita si Shaoli at patuloy lang na naglakad sa unahan, nakapamaywang. Dalaga, kung magpapatuloy ka pa, lalabas na tayo ng lungsod. Hindi naiwasang paalalahanan siya ni Yehan, dahil talagang curious siya kung bakit siya pinapunta ng dalaga roon. Ngunit tila wala lang ito kay Shaoli, hindi siya naapektuhan ng kasalukuyang katayuan ni Yehan. Anong kabalisahan mo? Malapit na tayo. Padabog na sagot ni Shaoli habang kumaway ng kamay. Narinig iyon ni Yehan at bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Kakaiba talaga ang kilos ng dalagang ito ngayon, naisip niya. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Shaoli, nakalabas silang dalawa ng dakilang desyertong lungsod at nakarating sa isang lugar na napapaligiran ng mga bundok at ilog, tahimik at malayo sa ingay ng lungsod. Dalaga, bakit kailangan pang dito tayo magpunta? Tanong ni Yehan habang kalmado niyang sinusuyod ng tingin ang paligid. Sino bang nagsabing gusto kitang makita? Umirap si Shaoli at itinuro ang harapan. Sa sandaling iyon, 5 figure ang sabay na lumitaw sa paningin nilang dalawa. Nang makita iyon, bahagyang nagulat si Yehan dahil ang dumating ay si Chen Liu mismo. Ngunit kumpara sa dati, ang Chen Liu sa kanyang harapan ay may malamig na aurang tila nagpapalayong libo-libong milya sa sinumang lalapit. Nang tuluyang makita ang paparating na figure, lalo pang lumalim ang pagkagulat sa mga mata ni Yehan. Hindi niya inasahan na makikita niya si Chen Liu sa lupain ng mga tao. Halos imposibleng mangyari iyon. Alam ni Yehan ang tunay na pagkakakilanlan ni Chen Liu, at sa kasalukuyang labanan ng tao at ng mga demonyo, hindi siya dapat naroon. Hehe, Ate Chen Liu, nadala ko na ang taong gusto mong makilala. Masayang tumakbo si Shaoli palapit kay Chen Liu at sa mga Panginoon ng angkan ng Tianmei. Bago pa man iyon, palihim na nakipag-ugnayan si Chen Liu kay Shaoli, hindi dahil sa iba, kundi para dalhin si Yehan palabas ng dakilang desyertong lungsod. Ate Shaoli, maraming salamat sayo. Kabanata 2630. May bakas ng paghingi ng tawad sa mga mata ni Chen Liu, ngunit hindi ito napansin ng masayahing si Shaoli. Para sa dalagang ito, ang makita si Chen Liu sa lupain ng mga tao ay isang kapanapanabik na bagay dahil si Chen Liu ay isa sa iilang babaeng kinikilala sa buong mundo. Hehe, Ate Chen Liu, hindi mo pa sinasabi kung bakit ka napunta sa lahi ng tao. Naiinip na ako rito sa lahi ng tao. Sana nandito rin yung malaking kontrabida. Lumapit si Shaoli at hinawakan ang braso ni Chen Liu. Kitang-kita na labis ang tuwa niya sa pagkikita nila. Narinig iyon ni Chen Liu at biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Yehan, na tahimik lang na nakatayo sa tabi. Ye Chanzen, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Nang marinig ito, nanatiling kalmado si Yehan. Mukhang hindi pa alam ni Chen Liu ang tunay niyang pagkakakilanlan, at dahil hindi rin alam ni Shaoli, normal lang na ganito. Napapalaki mo naman ako, dalaga, sagot ni Yehan habang tumingin kay Chen Liu. Pagkatapos ay nilinggan niya si Shaoli at sinabing, dalaga, ikaw pa naman ang nagdala sa akin dito, pero hindi mo alam kung kaaway o kaibigan ang taong makikita mo. Hindi ka ba natatakot na mapahamak? Malaking manyap, anong kapahamakan ang pwedeng idulot ni Ate Chen Liu sa'yo? Pabirong sabi ni Shaoli. Hindi na sinagot ni Yehan si Shaoli. Sa halip, tumingin siya kay Chen Liu at kalmadong nagsabi, dalaga, nagkakagilian ngayon ang lahi ng tao at ng mga demonyo. Kung wala kang mahalagang pakay, mas mabuti sigurong lisanin mo na ang lupain ng tao. Hehe, ngayon ko lang nalaman na may malasakit din pala si Yehan, ang pinuno ng mga tao.
Pero dahil isa akong nilalang ng lahi ng mga demonyo, hindi mo ba dapat ako lipulin? Malamig na tugon ni Chen Liu. Aalis din naman ako sa lahi ng tao, pero pagkatapos kong tapusin ang aking pakay. Tahimik na nagtanong si Yehan, kung ganon, ano ba ang sadya mo rito sa lahi ng tao? Ngumisi si Chen Liu. Mukhang madali mo itong mahuhulaan, Ye Chanzen. Dalaga, sabihin mo na lang ng diretsahan. Palayain mo ang miyembro ng angkan ng maharlikang peacock, si Ao Watchang. Kung gagawin mo iyon, baka pagbigyan kitang makaalis ng buo ang katawan ngayon. Biglang nanlamig ang mga mata ni Chen Liu, parang nagliliparang malamig na hangin sa buong paligid. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Kalmado pa rin niyang tinitigan si Chen Liu at ang mga pinunong demonyo ng angkan ng Tianmei na handa ng umatake anumang oras. Nang marinig iyon, nagulat si Xiao Li at agad na tumingin kay Chen Liu. Ate Chen Liu, anong ibig mong sabihin? Ang angkan ng maharlikang peacock ay bihag na ng lahi ng tao. Kung palalayain sila, para itong pagpapabalik sa isang tigre sa bundok. Kahit medyo inosente si Xiao Li, alam niya ang kahulugan nito. Para kay Xiao Li, ang pagkikita ni Chen Liu at Yehan ay isang simpleng pagkikita lamang. Hindi niya inasahang hihilingin ni Chen Liu na palayain ang mga miyembro ng angkan ng peacock, kaya nang lapitan siya ni Chen Liu, pumayag siya ng hindi nagdadalawang isip. Kalma lang na sinabi ni Chen Liu, Ate Xiao Li, patawarin mo ako, pero ito talaga ang dahilan kung bakit ko siya gustong makilala. Utang ko sa iyo ito, at babayaran ko ito balang araw. Nagbago ang ekspresyon ni Xiao Li. Kung mapipilit ni Chen Liu si Yehan na palayain ang maharlikang peacock bilang kaalyado, alam ni Xiao Li kung gaano kalaking problema ito para sa kanilang angkan ng Chanho. Malamang ay ituturing silang traidor ng buong lahi ng tao. Ate Chen Liu, ikaw, hindi na natapos ni Xiao Li ang sasabihin. Mabilis siyang tumingin kay Yehan, puno ng paghingi ng tawad at pag-aalala. Dalaga, mukhang ginamit ka lang, mahinahong sabi ni Yehan. Kahit magaling ka, mahina ka pa rin sa damdamin, kaya madaling samantalahin. Ako, hindi malaman ni Xiao Li ang gagawin. Nag-aalangan niyang tinitigan si Yehan at si Chen Liu, bago siya napakagatlabi, naglakad palapit kay Yehan at tumitig kay Chen Liu. Ate Chen Liu, kahit ginamit mo ako, hindi ko kayang pabayaan kang gawin ito. Ate Xiao Li, hindi mo ako mapipigilan. Malamig ang tinig ni Chen Liu, at sa isang kumpas ng kamay ay nagsabi siya, Ye Chanzen, mukhang hindi ka sang-ayon. Kung ganun, wala nang usapan, atake. Kasabay ng utos ni Chen Liu, biglang sumambulat ang nakakatakot na enerhiya mula sa mga pinunong demonyo ng angkan ng Tianmei. Umalangaw-ngaw ang paligid sa kanilang nakakatindig balahibong presensya, at nabalot si Yehan ng mabigat na espiritual na puwersa na parang wala na siyang matatakasan. Apat na makapangyarihang Diyos demonyo.